Inakusahan naman ng China ang isang barko ng Pilipinas sa pagharang daw sa dinaraanan ng kanilang Coast Guard. Pilipinas pa nga ang pinatitigil ng China sa mga ginagawa raw nitong dangerous moves sa bayang akusasyon na nanadya ang Pilipinas at naninira. Ipinatawag naman ng Pilipinas ang kanilang ambassador. Nakatutok si Joseph Morong. Kasalanan na raw ng China kung bakit nagbanggaan ang isa sa dalawang resupply ship ng Pilipinas sa China Coast Guard at barko ng Philippine Coast Guard at isang Chinese militia vessel malapit sa Ayungin Shoal kahapon ng umaga. These collisions were caused by the dangerous and illegal maneuvers at sea by these Chinese vessels who were interfering with a legal and legitimate Philippine operation in support of BRP Sierra Madre. Pero sabi ng China, ang Pilipinas daw ang tila nananadya. Ang unay sa May 2 daw ang humarang sa dinaraanan ng China Coast Guard. Naglabas pa sila ng sarili nilang video niyan. Iba ang anggulo ng kuhang yan sa kuha ng mga nakasakay sa unay sa May 2. Common sense lang naman, no? Unay sa May is a wooden indigenous boat. Why would you even block the passage of a bigger steel-hulled China Coast Guard vessel? Kaugnay naman sa Philippine Coast Guard vessel, sabi ng China, ito raw ang umatras kaya bumangga sa kanang bahagi ng Chinese fishing vessel. The statements made by China are not supported by evidence. Parang kinuha lang sa hangin. Ipinatawag naman ng DFA si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian, pero out of town daw ito kaya ang kanyang Deputy Chief of Mission ang dumating. Naghain din ng diplomatic protest laban sa China ang Pilipinas dahil dito na ika-55 na ngayon taon pa lamang. We demand that China immediately stop its illegal activities in our waters. Pero nang makaharap ang DFA, ang Deputy Chief of Mission ng China, nagreklamo naman sa Pilipinas dahil sa anilipang himasok sa kanila raw katubigan. Ipinanawagan din ng China na tuparin ng Pilipinas ang pangako nito, itigil na ang mga panghahamon at mga delikadong galaw at pag-atake sa imahe ng China. Ito na rin ang umanay illegal na isinadsad na warship para hindi raw maapektuhan ang mga interes ng mga bansa sa rehiyon. Inulit naman ng Pilipinas na walang ipinangakong aalisin ang BRP Sierra Madre. We are concerned by the escalation and provocations by Chinese vessels who have no business being in the West Philippine Sea. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa mga resupply mission na nagkabanggaan na ang mga barko ng China at Pilipinas. Ang tanong, sapat na dahilan na ba ito para gamitin ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty nito sa Amerika? The incident that happened is aggressive and dangerous. It's a provocation on the side of China. But at this point, whether it will constitute an armed attack that would allow the invoking of Mutual Defense Treaty is something that needs to be studied. Nagpahayag naman ng pagsuporta sa Pilipinas at pagkondena sa ginawa ng China ang iba't ibang bansa tulad ng Amerika, Canada, France at European Union. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.